Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Bashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bibigyan po natin ng maikling paliwanag tungkol po sa isa sa mga pangyayari na ito ay kung saan naganap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay tungkol sa ano ang una-unang sura na naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May dalawang hadith na nagsasabi kung ano ang una-unang sura na ipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang hadith ay ang hadith na naibahagi o naikwento ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sabi niya ang una-unang sura na naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang suratu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pangalawang hadith ito ay kwento na iulat ni Jabir. Sabi niya ang unang sura na naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang suratu Al-Muddathir. Bilang paliwanag ng mga ulama, sabi nila ang kapag ganito ang pangyayari, halimbawa nagkasabay o nakasama ang dalawang hadith, nararapat pagsumikapan na sila ay pagsamahin dahil hindi na pwede ang pangangawakan lang sa kanila yung isang hadith tapos itatapon o ihahagis ang isa sa kanila. Kaya nagbigay ng paliwanag ang mga ulama o mga scholar, maalam sa Islam, sabi nila para mapagsama ang dalawang hadith na ito. Sabi nila ang hadith na naikwento ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ito ay tungkol sa unang sura na naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang pagkakapropeta, na ang nilalaman ng sura na ito ay ang pagkakaroon ng kaalaman. Ang pagkakaroon ng kaalaman. Tungkol sa hadith na naikwento ni Jabir, sabi ng mga maalam sa Islam, sabi nila ito ang unang sura na naipahayag kay Propeta Muhammad tungkol sa pagkakaobligado sa kanya na ipaliwanag ang mensahe ng relihiyon ng Islam. Kung ganito ang ating paniniwalaan, ano ang mapupulot natin na aral? Nararapat po sa atin tularan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong pangyayari dahil sa bilang pagsunod sa ipinag-uutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Katiyakan ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad na bilang napakagandang modelo. Kaya nararapat po natin tularan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inunahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng kaalaman bago niya ito ibahagi sa mga tao, bago niya ipalaganap na ang nauna kay Propeta Muhammad ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa Islam, bago niya ito ibahagi sa mga tao, bago niya ito ipalaganap sa mga tao. Kaya ganon din ang nararapat natin tularan kay Propeta Muhammad. Kung nais natin ibahagi sa mga tao ang isa sa pinag-usapan sa Islam, katulad ng salitang la ilaha illallah, nararapat po natin unahan na magkaroon po tayo ng kaalaman sa salitang la ilaha illallah. Nararapat natin malaman, maunawaan kung ano ang kahulugan ng la ilaha illallah. Nararapat natin maunawaan kung ano ang mga bagay na konektado sa salitang la ilaha illallah, katulad ng dalawang haligi ng la ilaha illallah, katulad ng mga kondisyon ng la ilaha illallah, katulad ng mga nawaqid, yung mga nakakasira sa salitang la ilaha illallah. Ganon din ang iba pang mga pinag-uusapan sa relihiyon ng Islam, kapag ninais natin at ginusto natin na ito ay ibahagi sa mga tao,
unahan natin muna na unahan natin muna na saliksikin natin ang mga bagay na konektado sa isang pinag-uusapan sa relihiyon ng Islam. Ito ang tamang pamamaraan dahil sa ito ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganun din ito ang ipinag-utos sa atin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Idalangin natin sa Allah naway mayroon tayong napulot na aral sa maikling paliwanag na ito. So hanggang dito lang ang ating pagpapaliwanag. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.